korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Nakakalungkot po. Dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan ng taong bayan na mga mamamayan sa bansang Pilipinas naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Ayan po mga kababayan, ang mga tambalos-los na mga politiko na nakatutok po sa maling isyo, nariltok, mukhang nabilaukan po dito sa mga sinabi ni Nanay. At itong si Lacson, nabahag ang buntot, napasugod po si dating Gobernador Chavit Singson sa Senado, mga kababayan. Update na lang po sa affidavit na pinasusimiti sa iyo ng Senado. Dala ko noon pero alas 9 pa lang pinigil na ako eh. OMG mga kababayan, ito pong si Governor Chavit Singson ay dala-dala niya po ang affidavit niya. Ngunit alas 9 pa lang pinigil na siya nito pong mga alipores, nito pong alipores ng Senado. At naku mga kababayan, si Lacson nagtago, nabahagang buntot, nagtago sa palda ni Tutase. Yan po lahat ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan sa araw na ito. Ang tindi po ng mga ebidensyang nailalabas o ilalabas natin dito. Kaya maaari po mga kababayan, makikisuyo ako sa inyo na huwag po kayong aalis hanggat hindi po tapos ang ating video. Paki-screenshot nyo po, screen record yung ibang portion ng video na ito sapagkat baka po ma-delete, at least mayroon na po kayong hawak na mga ebidensya. Bueno, bago natin tunguhin ang buong detalye ng ating pag-uusapan ngayon, ako po muna ay makikisuyo sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Paki-subscribe po, at pakipindot ang notification bell all nang sa ganon ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Kung inyong mamarapatin mga kababayan, paki-share nyo na rin at paki-like ang ating video. Maraming salamat kabayan, at sa mga bago lang dito, sa mga matatagal na maraming salamat sa inyo. Malaking tulong, bagay at malaking na po yan sa amin. Pakonsuelo sa amin ng mga content creator na mga independent at hindi po bayaran na mga vlogger. Alright mga kababayan, eto na po ito nga pong si Lacson ay nabahag ang buntot. Umurong po ang buntot ni Lacson mga kababayan. Tingnan nyo po ito Panoorin nyo po itong mga balita na to. Chavit umaasang maisang salita si Ping Lacson matapos ipagpaliban ang flood control hearing. I hope na itutuloy ni Senator Ping Lacson yung pag-imbita sa akin sa Senado. Ayon ito kay Governor Chavit Singson kabayan. Sapagkat ang nangyari po, mukhang nabahag ang buntot nitong si Ping mga kababayan. Mayroon siguro si Ping Lacson kinatatakutan na susunod na makikita ang mga ebidensya. At yan nga po ay maipapalabas po natin dito. Kaya wag po kayong aalis kabayan dahil magugulat po kayo. Araw-araw may bago pong sasabog na mga ebidensya dito sa ating channel. Ito po, panoorin nyo po mga kababayan ang balitang ito muna. Former Governor Chavit Singson is yet to submit his affidavit on his alleged knowledge of the flood control scandal fund. This forced Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson to postpone the resumption of the investigations into the irregularities. Lacson said the committee had given Singson until April 7 to submit his draft affidavit, but did not receive any response. But Lacson said he may consider calling a hearing if Singson submitted at least a copy of his draft affidavit. Ayan mga kababayan, si Singson pa po ang may kasalanan kung bakit hindi daw inatuloy itong na-postpone itong Blue Ribbon hearing dito nga po sa flood control. Naku naman. Excuse me. Totoo ba yan, Lacson? Ito po si Chavit Singson mga kababayan. Pagsalitain natin. Manong Chavit, pasok.
Update na lang po sa affidavit na pinasusumite sa iyo ng Senado. Dala ko noon, pero alas 9 pa lang, pinigil na ako eh. You know, mga kababayan, dala daw po ito ni Governor Chavit Singson ang mga affidavit. Kaya lang, alas 9 pa lang, pinigil na siya. Tinuturo ni Senator Lacson, malamang ang Senado. Bakit niyo po pipigilin? Ano ba ang kinatatakutan ninyo na mag-testify itong si Governor Chavit Singson diyan po sa Senado? Ang sabi sa akin, pupunta ako doon sa alas 7, hanggang alas 5 ng ang hapon. Alas 9, may sulat na hindi matutuloy. Aha, grabe mga kababayan. Ano daw? Anong oras daw? Anong oras ka pinapapunta doon at anong oras ka sinabihan na hindi na matutuloy? Alas 5 ng ang hapon. Alas 9, may sulat na hindi matutuloy. So wala po akong kasalanan doon, nakahanda po ako. Nandun po ang affidavit ko. Ibibigay ko anytime na hihingin ni Senator Lacson. So babalik ka po ba ng Senado? Babalik ako. Gusto kong pumunta. Sila pumigil eh. Ano po ang dahilan? Bakit hindi tinuloy? Yung committee raw. Pero yung affidavit na sinasabi, nakahanda ako, nandun ako sa malapit lang sa Senate. Nagkantay lang ako ng oras dahil alauna naman sila pupunta. Alas 9, dumating na yung sulat na hindi matutuloy. Pwede po ba i-share nyo sa amin? Ayan mga kababayan, so wala pong kasalanan dito si Chavit Singson na hindi po natuloy ito. Ang sisi kasi ay nandito kay Chavit Singson na wala pa siyang affidavit. Bukod pa dyan sa affidavit na yan ay ipinipilit pa rin ni Lacson ang kanyang committee partial report na ayaw nga pong pirmahan ultimo ng kanyang mga kasamahan sa majority. Di ka ba nahihiya dyan, Lacson? Bakit ayaw pirmahan? Kasamahan mo na yan sa majority na. Ito mga kababayan, hindi lang po ito basta-basta na ayaw pumirma na dahil nga po sa hindi ito kakampi ni Lacson, nasa side ng minority o sa mga Duterte allies, no? Na mga senador. Ito po kakampi po ni Lacson, mga kababayan, sila JB Ejercito, sino po ba yung si Miguel Subere, di ba? At saka yung isa pa, yung sino ba yun? Gatchalian ba yun, mga kababayan? Yung mga ito, ayaw pong pumirma. Pero bakit itong si Lacson, ipinagpipilitan pa rin at nagsusumiksik pa rin sa palda nito, sa palda nitong nitong kanyang ginawa na partial house show committee. Kasi bakit ka ba naman magpa-partial? Pwede mo naman buuin. Ang problema kasi sa'yo, once kasi, duda na kasi taong bayan, once nagkaroon ka na ng partial, tuluyan mo nang isasara ang investigasyon na yan. Yan Lacson. Paano naman, napakarami pa ang mga binabanggit. At ito nga ngayon, bakit ayaw mo? Ayaw mong humarap dyan si Governor Chavit Singson. Takot ka ba? Ano bang kinatatakutan nyo kay Governor Chavit Singson? Lacson, Nako naman, Lacson, hulaan nyo nga mga kababayan kung anong kanilang kinatatakutan. Mayroon ako sa inyong ipapakita na malamang isa sa kinatatakutan ni Lacson. Ito. Charan! Tingnan nyo mga kababayan, 12 sa 18 Marine personnel umatras sa pagpirma ng dokumento. Same pattern, Ito, same pattern. Sabi dito sa balitang natin napanood, mukhang hindi daw pumipirma si Governor Chavit Singson sa affidavit. Investigations into the irregularities. Lacson said the committee had given Singson until April 7 to submit his draft affidavit but did not receive any response. Kita nyo? Si Singson ang sinisisi na hindi daw po nag-submit ng kanyang affidavit. Samantalang dito, kung papakinggan natin, itong sabi ni Governor Chavit. Update na lang po sa affidavit na pinasusumite sa iyo ng Senado. Dala ko noon, pero alas 9 pa lang, pinigil na ako eh. Ang sabi sa akin, pupunta ako doon sa alas 7, hanggang alas 5 ng ang hapon. Alas 9, may sulat na hindi matutuloy. So wala po akong kasalanan doon, nakahanda po ako. Nandun po ang affidavit ko. Ibibigay ko anytime na hihingin ni Senator Lacson. So babalik ka po ba ng Senado? Babalik ako. Gusto kong pumunta. Sila pumigil eh. Ano po ang dahilan? Bakit hindi tinuloy? Yung committee raw.
Pero yung affidavit na sinasabi, nakahanda ako, nandun ako sa malapit lang sa Senate. Nag-aantay lang ako ng oras dahil alauna naman sila pupunta. Alas 9, dumating na yung sulat na hindi matutuloy. Pwede po bang i-share niyo sa amin? Ayan mga kababayan. So, kayo na ang umusga at kayo na ang pumili sa papaniwalaan ninyo. Sino ba talaga ang dahilan ng hindi pagtuloy nitong committee hearing ni Lacson? Ha? Si Senator Lacson ba o itong si Governor Chavit Singson? Sino sa kanila ang papaniwalaan ninyong nagsasabi ng totoo, mga kababayan? I-comment nyo po yan, ha? Kasi baka mamaya namamalik mata lang ako, namamalik tainga. Hindi ko narinig ng maigi kung sino ba talaga. Pero sa akin, tingin ha, desidido po itong si Governor Chavit Singson. At dati pa nga, mga kababayan, lagi na pong nagsasalita at vocal po itong marami na mga interview itong si Governor Chavit Singson na sinasabi niya, pwede siyang pumunta dyan. Ayaw siyang ipatawag eh. Bakit? Dahil kaya ito mga kababayan, ito. Tingnan nyo ha. Ayon dito sa post ni Attorney Levito Baligod, ganyan po itong post. Sabi niya rito, ayaw tumigil sa kasinungalingan itong Matibag at ang mga bayarang vloggers. Yan po ang sinasabi dito ni Levito D. Baligod, attorney. No? Ito pala ay mukhang kung susumahin natin or bibigyan natin ng kahulugan, ayaw tumigil sa kasinungalingan itong si Matibag at ang mga bayarang vloggers. Ibig sabihin, fake news po ito. Fake news po ito na may bumaliktad na. Dito sa Distrito Marin, 12 na daw ang bumaliktad. Grabe, umatras na daw. Diba? Samantalang sinasabi ni Baligod na ayaw daw tumigil ng mga bayarang vloggers at itong si Matibag. Parang si Lacson lang din mga kababayan, ano? Ayaw din tumigil sa kakaiwas sa investigasyon. Bakit ba kasi Attorney Libby Baligod? Gaano ba kasi katindi ang inyong mga ebidensya? Anak ng titing naman kasi attorney. Masyado niya naman kasing ginalingan na pagkagilap ng mga ebidensya. Ito mga kababayan, ang matindi. Mga ebidensya, mga bagong ebidensya ni Attorney Levito Baligod. Dito nyo na po mga kababayan, umpisahan nyo na po ang mga screenshot, screen record. Panoorin nyo po ito. Ayan o. Tingnan natin. Ayan o. Ano yung helicopter? Chopper ni boss, hindi na deliver ng bago mag-eleksyon. Agat naman yan. Ano yung helicopter? Chopper ni boss, hindi na deliver ng bago mag-eleksyon. Agat naman yan. Base sa naririnig nating background, may nag-uusap, no? Yan, chopper ni boss, dinideliver namin bago mag-eleksyon. Aba, ito kaya ay ang eleksyon 2025? Ito kaya yun mga kababayan? Or 2025? Tama. Kasi 2022 lang naman sila, di ba, nanalo sila BBM, BP Sara. So we suppose na ito ay 2025 bago mag-eleksyon. Di ba? So biruin mo, 2026 pa lang ngayon. So latest lang talaga. Mag-iisang taon. Tama, mag-iisang taon pa lang kasi Mayo yung eleksyon ng 2025, di ba? April pa lang ngayon. So wala pang isang taon. Napaka-latest po nito mga kababayan ng ebidensya na hawak ni sabi nga rito, no, breaking news, panibagong resibo ng pag-deliver ng pera inilabas na ni Attorney Baligod. Isang medium size na malita kinarga ng 3 tao. Ganyan po kabigat ang medium size na malita. 3 tao ang pupwedeng magbuhat or ang kayang magbuhat sa sobrang bigat ng laman nitong medium size na malita. Ang tanong, gaano kabigat at magkano ang halaga ng ganyang kabigat na laman ng malita? Ito pa ang isang kuha ng video mga kababayan. Chopper ni boss, hindi na deliver ng bago mag-eleksyon. Agat naman yan. Ano yung helicopter? Chopper ni boss, hindi na deliver ng bago mag-eleksyon. Agat naman yan. Ayan, no? Hawak po ito na cellphone, no?
hawak na cellphone ni Attorney Libby Baligod. Hindi ko alam kung siya may hawak niyan o itong mga Marines, no? At yun nga, piniplay, habang piniplay, binibidyohan din nila, no? Na yan daw na video na yan ay chopper daw yan ni boss na idinideliver nila yung mga malita na napakabigat, 3 tao ang kailangan magbuhat. Napakabigat, no? Ano yan, ginto? Ang laman? Ang bigat eh. Nung araw kasi, nung nagtatrabaho pa ako sa mga sa mga parcel diyan sa sa domestic airport, may mga nakikita ko dati na naka mga sundalo, naka-camouflage, di ba? At yung mga malalaking armor car, yung mga bulletproof na armor car, may mga kahon-kahon silang hirap na hirap sila, maliit lang yung kahon eh. Siguro ganito lang kahaba, ganyan lang kalalaki. Ganyan lang katataba. Pero grabe, 2 tao na ganyan mga lalaki, malalaki sila, hirap na hirap sila magbuhat ng bit-bit nilang 2. So, sabi ng mga kasamahan ko noon, yun daw ay ginto na isinasakay, no? Sa armor car, galing sa eroplano. Ang tanong kaya, ano kayang laman nito? Ginto o pera? Kasi sobrang hirap po, ang bigat eh. 3 tao, malalaking tao po yan, no? Mga malalaking lalaki yan, mga kababayan. Ito kaya ang kinatatakutan ni Lacson kung bakit hirap siyang ipatawag. Ito pa ang ebidensya, mga kababayan. Punong-puno tayo ng ebidensya, ha? Sige lang, tuloy-tuloy nyo lang i-screen record ito. Habang piniplay po natin. Kasi matindi po itong mga ebidensya na nilalabas ni Attorney Baligod. Nagsunod-sunod na po, oh. Eto. Sorry. Sorry. Dito, kunin natin dito sa kanyang Saan na ba yun? Kunin natin sa kanyang post. Sandali ha. Sandali. Dito, mayroon dito yan eh. Ito, mayroon dito yan eh. Para mas maganda. Ito, mas kitang-kita natin pag ganito eh. Teka lang ha. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ayan, oh. Ito po, Friday, April 10, 2026. Ang ganda ng pagkakahilira nila. RP-02 Cito 086 AW139 Hili. Helicopter siguro yung isiwin niya, no? RP-C8111 AW139 Hili. RP-C8908 Bell 407 Hili. RP-C8575 G350 Jet. Oh, may jet pa pala, mga kababayan. Pero galing ang mga ito sa kaban ng bayan, ayon kay Attorney Livito Baligod, mga kababayan. Ang tindi nitong mga ebidensyang inilalabas ni Attorney Livito Baligod. Kaya naman siguro, mga kababayan, takot na takot itong si Ngewing M or si Lacson, si Lacson na papuntahin itong si Governor Chavit Singson at itong mga dating Marines, kasi sasambulat po itong mga matitinding ebidensya. Aba, ito pa, mga kababayan, huwag kayong titigil sa pag-screen record. Ito pa isang ebidensya. Charan! Seda! Complimentary parking pass. Ano ito? Please present this together with your parking car sticker. Mr. Diso, room 2711. Name of guest, room number. Banquet, event name, 05/02/2025. Date. Ano naman to? Issued. Mayroon pang number, control number, 01424. At ito po yung date. So pag sinabing 5, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 5. Ibig sabihin, Mayo, May 2,
2025. Uy, teka, sandali. Kung May ito, at to, before election ito, mga kababayan, nandito, mayroong taong nandito. Sino ito? Sino ito si Mr. Diso? Wait lang ha. Na nag-ano dito sa Sida Hotel. Saan ba itong Sida Hotel, mga kababayan? May 2, 2025. Sino itong naka-check-in? Uy, mga kababayan. At sino sa mga, naku po, taga-ICC daw di umano ito, mga kababayan, ayon kay Libito D. Baligod. Ito pa. Ayun oh. Sino kaya dyan, mga kababayan? Attorney Levi Baligod, who is Mr. Diso Tutril, and who among the ICC members were in room 2711 of Sida Hotel on May 2, 2025. Aba ka. Ito ay panahon ng eleksyon. Anong araw ang eleksyon noon, mga kababayan? May ano yun? May 9 or May 10? Basta alam ko, parang first week ng May yun eh. May 7 yata, no? Tama ba? Basta parang first week lang ng May ang nakaraang eleksyon ng Mayo noon. So ibig sabihin, kung susumahin natin, mga kababayan, nandito pala itong mga tabugok na ICC at kumpletos recados po ang ebidensya na hawak ni Attorney Libby Baligod. Kung hindi ito totoo, bakit hindi ngayon kasuhan ni Trillanes si Libito Baligod? Di ba? Kasi nagtatanong si Libito Baligod, di ba? Si Attorney Libby. Tinatanong niya kung sino daw ito. Ha? Sino nga ba yan? Ayun, no, post, ito na po yung post ni Attorney Libby. Sabi niya rito, sino si Mr. Diso kay Trail? Trail lang sabi niya, hindi pala buo, hindi pala Trillanes. Trail lang pala, sorry. Kamali. Sino daw yan? Sino daw, mga kababayan? At sino sa mga taga-ICC ang mga nasa room 2711 ng Sida Hotel noong May 2, 2025? Grabe na intense, mga kababayan. Mayroon pala taga-ICC dito na nagmamasid habang mayroong eleksyon. Ano bang kinalaman ng mga ICC na ito nung panahon ng eleksyon? Bakit pumunta sila dito? Ano bang pakay nila? Nakuha na nga nila lahat na sa Tatay Digong, nandito pa rin sila. Di ba kasi nakuha si Tatay Digong March 11 eh. So nung May, nasa kanila, ilang buwan na sa kanila. Agoy, mukhang may something yata ito, mga kababayan. Ano ho? Well, ano sa tingin ninyo? Ano ang ginagawa nila dito? Kaya si Nanay, kaya si Lacson, isa kaya ito sa mga kinatatakutan ni Lacson, mga kababayan? Sa tingin ninyo, pag ipatawag itong mga ex-Marines, ito kaya ang kinatatakutan ni Lacson? Ang tindi po ng mga ebidensya ni Attorney Libito Baligod. At katulad na lang kahapon, di ba? Resibo din doon sa isang tindahan sa 999 dyan sa Divisoria. Mapasyalan nga natin yung 999 na yan, ha? Tingnan nga natin kung totoo yung lugar na yan na mayroon dyan. Kasi kung totoo yan, mga kababayan, talagang malamang nga totoo itong mga hawak ni Attorney Libito Baligod kung mayroon talagang ganong establishmento doon sa Divisoria. Di ba? So ito, takot na takot si Lacson. Ayaw na ayaw ni Lacson magpaimbestiga. At ayaw na ayaw ni Lacson ipatawag itong mga dating Marines. Bakit? Simple ang dahilan. Ito ang kanyang kinatatakutan, ang mga mabibigat na hawak na ebidensya, kumpleto
nitong mga dating Marines, mga kababayan. Kaya ngayon, ginagawa ni Lacson ang lahat para hindi po mapatawag, makarating dyan ang mga 18 Marines. Kasama na rin ito si Governor Chavit Singson. Ay nako. Kaya si Nanay, ito ang sinabi ni Nanay Lacson sa iyo. Nakakalungkot po. Dapat po sa inyong mambabatas, manggagaling. Hindi po yung political dynasty ang tinututukan nyo. Marami pong nangangailangan ng taong bayan na mga mamamayan sa bansang Pilipinas naghihirap dahil sa mga korupsyon na nagaganap na hindi nyo binibigyan ng aksyon. Nakakalungkot po. Sana narinig ito ni Lacson. Ang sabi ni Nanay, nakakalungkot po. Ang dami pong korupsyon na nagaganap sa ating bansa, ngunit ayaw tutukan. Mga kababayan, yan na po ang sentimento ng taong bayan. At yan din po ang iniiwasan malamang nitong ni Lacson. Bueno, mga kababayan, pakinggan ka natin itong sinasabi naman ni dating Congresswoman Bernadette Herrera de ano nga ba ang kanyang masasabi, bakit nga ba siya naging supporter or bakit siya napamahal or bakit siya sumuporta dito kay Tatay Digong. Panoorin natin ang kanyang dahilan, mga kababayan. Alam niyo po, kaya ako mahal na mahal si PRRD eh. Doon ko naramdaman nung panahon niya. Ako po ay naging konsehala ng 2001 hanggang 2010 sa Quezon City. Ang Pangulo noon, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nung naging congresswoman ako, ang Pangulo noon, si Pangulong Noynoy Aquino. Nung susunod na nanalo ako ulit, ang Pangulo na noon, si Pangulong Rodrigo Duterte. At nung nanalo ako ulit, ang Pangulo na, si Pangulong Bongbong Marcos. So nakailang presidente na ako. Diba? 4 na. Kitang-kita ko po ang diferensya ng lahat ng Pangulo. Dahil siyempre first hand, kapag tinatanong nila ako, bakit ka Digong? Kasi nakita ko kung anong diferensya ng mga paglilingkod. Sa totoo lang po, nakapasok po ako sa gobyerno dahil sa Aquino. Dahil kapitbahay po namin si former President Cory Aquino. Pero nung panahon na ako ay nasa Kongreso, isa po sa matinding nilabanan ko yung korupsyon sa tubig sa Metro Manila. Dahil ang mahal-mahal po ng tubig namin at puro kalokohan yung ginagawa ng aming mga concessionaires doon. Inimbisigahan ko po sila. Wala pong gusto makinig sa akin. Pinagtatawanan po ako. Pinaiiyak po ako sa Kongreso. Talagang pag ako ay nagde-defend, parang may mga abogado yung Manila Water at Maynilad. Walang gustong makinig sa akin. Lumipas ang 10 taon, naging presidente si Pangulong Duterte. Pinakita ko sa kanya yung investigasyon ko sa tubig. Alam niyo po kung ano ginawa niya? Ano? Ayun, pinatawag yung dalawa at sinabing mga siraulo kayo, hindi ko babayaran yung arbitration sa Singapore. At mula ngayon, kayo ay magiging franchise na. Hindi niyo pwedeng abusuhin ang mga consumers ng ating bayan. Kaya ko mahal si PRRD. Wala siyang pakialam sa mga bilyonaryo. Tumulong kayo sa akin pero hindi ibig sabihin hawak niyo ko. Yun ang pinakamaganda. Hindi binibenta ang bansa sa iilang mayayaman dito sa ating bayan. Yan. Alam niyo po kaya ko mahal na mahal si PRR. Yun palang dahilan ni Bernadette Herrera de, mga kababayan. Kaya pala mahal na mahal niya si Tatay Digong kasi may sa kanyang panahon nung hindi pa siya congresswoman, nagkaroon po ng issue din sa kanilang lugar. Ito nga pong tungkol sa tubig. At ito nga po, nilalapit niyo po ito sa Congress, at naging Congress na nga siya. Wala pong gustong makinig sa kanya. At ito nga pong mga nagnenegosyo sa tubig, mukhang may mga abogado na mga kongresista. Parang katulad din ngayon ang nangyayari, mga kababayan. Ito pong impeachment ni VP Inday Sara ay tila inaabogado nitong mga kongresista. Sila na ngayon yung nag-aabogado, sila na ngayon yung prosecutors, sila na pa rin ngayon ang judge. Ganyan po ang nangyayari sa mga kongresista.
Kaya pala, mahal na mahal ni Bernadette Herrera si Tatay Digong sapagkat mayroon si Tatay Digong nagawa na hindi po nagawa ng lahat ng mga pangulo na kanya pong nakita. Na ano yon? Yung pagmamalasakit ni Tatay Digong para sa taong bayan, sa mga mahihirap. Hindi doon sa mga oligarko. Natutulong ang mga negosyante, tutulong, ngunit may mas malaking kapalit. Aba, mantakin mo mga kababayan. Natural na pag-aari natin ng tubig. Natural na marami tayong tubig. Tayong mga Pilipino magkakautang. Kung di ba naman isang kagaguhan. Di ba? Kaya, ayun, hindi nagbayad si Tatay Digong, napagalitan pa sila at ginawa pa silang franchise. Ganyan po si Tatay Digong. Mayroon pa, di ba? Yung isa, yung hindi nagbabayad ng tax tungkol sa sigarilyo naman yata yon. Alak, kung ano man. Ano ang nangyari? Bayad! Di ba? Ganyan po si Tatay Digong magmalasakit sa atin na mga maliliit. Kaya, alam nyo, magtutuhanan lang tayo. Hindi na kailangan pa magbulahan or mag-anuhan pa tayo na sinasabi na kaya yun lamang ano yan dahil supporter kayo eh. Hindi eh. Sa tingin ko, karamihan sa mga supporter ni Tatay Digong, lalo na ngayon, hindi sumuporta dahil kapitbahay, kamag-anak, kakilala, hindi. Karamihan sa amin sumuporta dahil nakita namin ang totoong pagbabago nung panahon na siya ay naupo. Ang totoong disiplina at ang totoong paglilingkod at ang totoong pagmamalasakit sa atin na mga mahihirap at maliliit. At totoong serbisyo na ginawa. At yung mga build despite na may pandemic. Sila, Marcos ngayon at yung mga nakaraan, walang pandemic pero walang project, walang build. Pero may utang din. Oh. Tatay Digong, pinupunan nila, may utang. Pero may project, may build. Sila, Marcos ngayon, mas malaki na ang utang kaysa kay Tatay Digong. Sabihin mo naman, fake news ka, Bimar, hindi pa naman malaki. Sa bagay, hindi pa. Kasi hindi pa tapos. Pero tinitiyak ko sa inyo, bago matapos ang kanyang termino, kung matatapos pa niya mas malaki po ang kanyang magiging utang na iiwan at wala pong project. Walang build, walang pandemic. Kaya, halimbawa, si Tatay Digong, 6 na trilyon, pero maraming project, maraming build, at may pandemic, wala pong kinikita ang bansa. Si BBM, walang pandemic, at may mga kinikita po ang bansa, ang economy. Ngayon, ito lang naman, kailan lang naman ito ngayon, wala pa isang buwan yata, di ba? Yung gera sa At kahit may gera dyan, nakakapaghanap buhay pa tayo, di ba? Di ka mukha ng pandemic, wala talaga, walang lumalabas. Now, ano ibig sabihin nito? Magiging times 2 pa or triple pa yan na malaki ang mawawala sa atin. Dahil itong si BBM, mga kababayan, ay wala pong build. At wala naman pong pandemic. So ngayon, ibig sabihin lang nito, yung kanyang, kung kay Tatay Digong 6 trillion, baka sa kanya, baka maging 12 or kaya maging 10 or kaya maging 8. Diba? Napakalaki. At ang malupit pa nito, wala na nga tayong bill. Wala na nga tayong project. Wala na rin tayong pera. Yung Maharlika Investment Fund, wala na. Hindi na nababanggit. Yung pinagbintahan ng gold reserve ng Pilipinas, wala na rin. Hindi na rin nababanggit. Yan po, mga kababayan. Yan po ang isa sa mga pilit po nilang gusto pong pagtakpan ng narrative. Anong pantatakip nila? Mananakot. Mananakot sila, nakakasuhan ang mga vloggers. Di umano, fake news peddlers. Alam mo sir, unahin mo muna kaya si Marcos. Si Marcos nagsabi, 5,500 flood control projects ang natapos na at marami pang iba. So, ibig sabihin, marami pang iba, marami pang tatapusin. Bakit? Wala pang, hindi lumipas ang isang taon, mayroon siyang pinuntahan sa Bulacan na wala kahit isang project. Walang flood control.
Di ba sir, fake news yun? Di ba hindi ni Marcos na ipakita yung 5,500? Nang tinatanong siya noon nung nagkaroon ng mga baha, na overwhelm ang sagot niya. Yung isang sagot niya, binangga ng barko, nandyan lang. Di ba katakot-takot na fake news yan? Di ba? Pero sino ngayon ang gusto niyong parusahan? Yung mga maliliit na tao kasi yun lang ang kaya ninyo. Kaya ngayon, kahit kailan, hindi kayo makakatanggap ng pagmamahal na inaalay ng publiko katulad ng inaalay ng taong bayan kay Tatay Digong. Hanggang ngayon, makikilimos lang kayo ng awa. Masakit man sabihin, masama mong sabihin, pero ito, patuloy ang taong bayan, imbes na magluksa. Ako, bilang Kristiyano, bawal po. Bawal po sa amin, bawal po sa atin ang mag-wish ng ikakapahamak ng ating kapwa. Pero, marami po ngayon ang mga kababayan natin na pag mayroon pong politiko ang natitigop, eh mukhang nagdidiwang sila, mga kababayan. Napakasamang pangitain at napakasamang pangyayari sa ating bansa. Imbes na kinakaawaan, pinupuri at doon na lumalabas ang mga mabubuting na gawa, hindi. Ang lumalabas ay mga masasamang gawa. At instead na malungkot ang bayan, ang mga tao, nagsasaya, nagdidiwang tuloy pag mayroong isang kurap na namamatay. Isang malungkot na pangyayari, ngunit isang realidad na nangyayari sa ating bansa. Yan ba ang gusto ninyo ipakita at ipadama sa taong bayan? Kunting kibot, kunyari, stricto kayo sa mga fake news, kayo naman mismo nga ang Pangulo Sabihin na natin di sinasadya, ganun din naman, mismo rin si Marcos na nagsabi, huwag niyong seryosohin Bakit niyo siniseryoso? Di ba mga kababayan? Excuse me. Kasi sinasabi nila, yung tungkol sa kalusugan ni Pangulo. Di ba nang lumabas na si Marcos, sabi ni Marcos, alam niyo naman ang mga social media, mga vloggers, mga palabiro, mga yan, huwag niyong seryosohin. Bakit kayo magkakaso? Si Marcos na rin may sabi. Di ba? Kasi alam ni Marcos sa siya man, marami din siyang mga nabitawan na hindi rin nagkatotoo. Yung pangako nga lang yung 20 pesos na per kilo ng bugas, nasaan? Yung pangako niya noon na 1 million per year na pabahay, nasaan? Di ba katakot-takot na fake news yan? Milyon-milyon na fake news yun. Ngayon, ilan ang pabahay na ngayon? Mag-aapat na taon na si BBM. Yan po mga buenas. Sorry po. Nababahing ako dito. Nababanggit ko si BBM. So, ayan mga kababayan. Anong inyo masasabi? Na-screen record nyo ba yung mga video na yon? So kung hindi, balikan nyo na lang. Punta na tayo sa mga nakarating dito sa dulo. Pa-shoutout naman. Sa mga gusto magpa-shoutout. Basahin ko ng inyong mga komentaryo. Ayan, sabi dito, Supreme Court is the highest court in the land. Court is not a court in an aid of legislation lang, sabi ni user. Sabi naman nitong isa, dami mag-withdraw depositor, sabi ni Eileen Bingan. Sabi naman isa, bakit nagkaganito ang GC ngayon? Justice siguro yan. Parang sila na ang builders of bad faith. Ano kayang GC na sinasabi ko? Romeo Banduan. That envelope VPE video galing kay FL through that Gloria ibigay sa mga pre-level DepEd official Benedictang. Ayan. Bakit mga kalaban ni VP Sara mga ngiwi? Sabi ni Divino Puler. Anonymous, buti pa sa US, impeachable ang President under Article 2, Section 4 sa Constitution nila. Impeachable din doon ang VP and all civil officer na
convicted ng treason, bravery, high crimes, and misdemeanors. Sana mayroong batas din ganito sa Pinas. Hoy Chua, Supreme Court yan, Supreme, sabi ni Philda Nicasio. Kung ganon, gagawin nyo mag-bank run kung walang bank secrecy. Teofesta Buenaflor. Ayan, magwi-withdraw na lahat. Magpapanik withdrawal na mga tao kasi nga wala na pong bank secrecy. God is good all the time, sabi ni Venus Abidin. Bakit kay Inday Sara lang dapat lahat pala sila? Unfair yan, kawawa naman si Inday, sabi ni Emily Bautista. Gawa kayo batas na makukulong lahat ng kurap lahat, sabi ni Flora Salvatierra. Just we want to know the truth. Kung may parusa sa fake news, dapat may parusa din for denying the truth. Christiana Dangkiw. Ang ganda ng comment mo, Christina Dangkiw. Yung denying the truth, maganda rin yan, no? Kung may parusa sa fake news, dapat mayroon din parusa sa nagdi-deny ng katotohanan. Mayroon siguro yon. Paano yan hindi naman kasama sa salin nila ang nasa malita, sabi ni FFF. F. Di ba, at least mabubulgar ang malita. Hindi kayo magtaka sa ginagawa ng HOR ngayon dahil bangag government tayo, sabi ni Peter Galo. Pinagsisisihan ko siguro ang pagboto namin ni PBBM dahil maraming naawa ang lahat sa amin. Kawawang lahat sa amin siguro, sabi ni Bubas Binsulan. Dapat lahat, sabi ni Fimi Corsino. Sir, tama mo lahat ng sinabi nyo, sabi ni Anili Sabakan. Salamat, Anili Sabakan. Shoutout, sabi ni Anita Tunel. Tagasan po kayo? Shoutout, Anita Tunel. Tagasan kayo? Chua, mag-Supreme Court ka na, sabi ni George Villanueva. Tanong kung ilabas ang salin ni Inday Sara at sabi ni Boying ganun din Congress, ilalabas ba nila? Yan ang magandang tanong, no? MTTV. Ilalabas kaya nila? Pero sabi ni Boying, dapat daw ilabas di ba? Ang tanong diyan, ayan. Ang tanong diyan, may authority ba ang Justice Committee to issue subpoena? Sabi ni Julius Nilio. Hariraj Jula. Akala nila palibasa taga Mindanao si VP Sara, matatakot na sa mga taga Luzon. Taga Mindanao walang atrasan kung nasa tama ang ginagawa. Watching from UK. Magandang hapon po, Sir Bimar, sabi ni Nid Slates. Hello Bimar, sabi natin Chari Loo. Watching from Pasig City, sabi ni Efrain Kamagan. Sana matuloy yung kudita sa Kongreso, sabi ni Stanley Manalo. Mabuhay ka Bimar, walang iwanan ha, sabi ni Floresita Lau. Yes po, walang iwanan, awan ng Diyos. Watching from Singapore, Richie Panirio. Ayan, clear as crystal. Sana maintindihan ng HOR, sabi ni Hermo Hina Carsano. Rindon Juan. Amigo BMR, ingong ko 2.0 ang mga buhaya, yehe. Iyak ka na sila. Sure win na si BP Sara, sabi ni Rindon Juan. Okay. Nice vlog, Mr. BMR, sabi ni Max Adriano. Thank you po. Ayan po mga kababayan ang mga nag-comment sa ating. Kung gusto nyo po ma-shoutout, comment nyo po dyan sa baba. At syempre pa, magbabalik tayo. Pilipinas as always. Bye-bye!